Ang buhay ni Pangulong Duterte noong bata pa siya. Kumusta, mga kaibigan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang buhay ng isa sa mga pinakakontrobersyal at kilalang leader sa Pilipinas, si Pangulong Rodrigo Duterte. Ano nga ba ang meron sa kanyang buhay? Ating alamin, dito lamang sa Pinoy Wisdom. Si Rodrigo Roa Duterte ay ipinanganak noong March 28, 1945, sa Maasin, Southern Leyte. Siya ay lumaki sa isang pamilya na may background sa politika. Ang kanyang ama na si Vicente Duterte ay naging gobernador ng Davao, habang ang kanyang ina na si Soledad Duterte ay isang aktibong guro at civic leader. Noong bata pa si Rodrigo, lumipat ang kanilang pamilya sa Davao City. Dito niya ginugol ang kanyang kabataan. Kilala siya bilang isang batang malikot at matapang. Sa murang edad, nagpakita na siya ng interes sa politika at pamumuno, na maaaring naiimpluwensyahan ng kanyang pamilya. Nag-aral si Rodrigo sa Santa Ana Elementary School at pagkatapos ay nagpatuloy sa Davao City High School. Bagamat hindi siya kilala bilang isang academically outstanding student, siya ay nagpakita ng tapang at kakayahan sa pakikisalamuha sa kanyang mga kapwa-estudyante. Noong kanyang teenage years, si Duterte ay nakilala bilang isang mapusok na kabataan. Siya ay maraming karanasan sa lansangan, na nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa mga suliranin ng mga ordinaryong tao. Ang kanyang pagiging palaban ay isang katangian na naging bahagi ng kanyang personalidad hanggang sa kanyang pagtanda. Ang kanyang relasyon sa pamilya, lalo na sa kanyang ina, ay naging malaking impluwensya sa kanyang karakter. Si Soledad Duterte, na kilala bilang Nanay Solang, ay isang kilalang leader ng kababaihan at aktivista. Siya ay nagbigay ng mahigpit na disiplina kay Rodrigo, na nagturo sa kanya ng mga mahahalagang aral sa buhay. Pagkatapos ng high school, nag-aral si Duterte sa Ateneo de Davao University. Dito siya kumuha ng pre-law course. Sa kabila ng kanyang pagkakaroon ng ilang behavioral issues, siya ay nakapagtapos ng kanyang kurso. Matapos ang kanyang pre-law course, nagpatuloy si Duterte sa San Beda College of Law sa Maynila. Dito niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng batas. Kilala siya sa San Beda bilang isang mag-aaral na may matibay na personalidad at tapang. Noong 1972, nagtapos siya ng Bachelor of Laws at pumasa sa bar examination sa parehong taon. Habang nag-aaral sa San Beda, naranasan ni Duterte ang iba't ibang hamon at pagsubok. Ang kanyang karanasan sa kolehiyo ay nagpatibay ng kanyang determinasyon at disiplina. Ang kanyang mga karanasan sa batas ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa sistema ng hustisya sa Pilipinas. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa kabataan, teenage years, at buhay sa kolehiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa kanyang mapusok na kabataan sa Davao hanggang sa kanyang pagsusumikap sa San Beda College of Law, ang kanyang mga karanasan ay naghulma sa kanya bilang isang leader na may matibay na paninindigan at tapang. Maraming salamat sa panunood. At hanggang sa muli, dito lamang sa Pinoy Wisdom.